Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang hapon sa inyo mga bata at sa lahat ng mga nanonood ng leksyong aralin na ito. Okay, tayo ay nasa asignaturang Araling Panglipunan at ang pag-aaralan natin ngayon ay ang lokasyon ng bawat lalawigan ng Calabarzon. Ako nga po pala uli si Teacher Carlo, ang inyong lingkod na siyang magtuturo sa inyo ngayong araw na ito. Okay. Ay, so balik tayo doon. Buhay na. Yan. Ah, ang aralin na ito ay naglalayon na tutulong sa iyo para maipaliwanag ang wastong pangangasiwa ng mga pangunahing likas na yaman at makabuo ng interpretasyon ng kapaligiran at ng sariling lalawigan at karatig lalawigan ng rehiyon gamit ang mapa. Okay. So, ang Region 4A o Calabarzon kasi ay may natatanging katangian na may mga lalawigan dito na nakaharap sa dagat, yung iba naman ay may lawa, yung iba may bulkan, at karamihan naman ay pook taniman, ano? Okay. Ang Calabarzon mga bata ay binubuo ng mga lalawigan ng Calamba, ay ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. No? Bali limang ano sila, no? Limang lalawigan o probinsya na bumubuo dito sa uh, ating Region 4A o Calabarzon. Ulitin natin, no? Yung Ka para sa Cavite, yung La para sa Laguna, at yung Ba, no? Para sa Batangas, yung R para sa Rizal, at yung Zone ay para sa Quezon. Okay. Pagmasdang maigi ang mapa ng Region 4A Calabarzon. Ito yung sinasabi ko kanina. No? May mga baybay, ay mga lalawigan dito na nakaharap sa uh, dagat o lawa, no? O sa iba pang mga anyong tubig. Meron naman din dito ng mga bulubundukin, merong malapit sa syudad, at meron din mga puok taniman, no? At meron din bulkan dito sa Region 4A. No? Napakayaman ng Region 4A sa mga sa mga likas na yaman. Okay. So makikita nyo, nasa pinakadulong hilaga ang Rizal, habang nasa dulong timog naman ang Laguna. Nasa kanduran ang Cavite, nasa timog pala yung Batangas, I mean. Nasa silangan naman ang Quezon at Laguna. Tapos, yung mga lalawigan ng Laguna, Cavite at Rizal, no? Napapaikutan nila yung Laguna Bay. So ito yung mismong mapa ng Region 4A Calabarzon. At kung mapapansin nyo, malapit lang din tayo dito sa Bulacan, no? At Metro Manila. Samantalang ang Quezon naman ay napakalapit na sa Bicol. Ang Batangas ay malapit sa Region 4A, no? Ay sa Region 4B na yung lalawigan ng o yung probinsya ng Mindoro. So unahin na natin ang Cavite. Nasa katimugang bahagi ng baybayin ng Look ng Maynila ang lalawigan ng Cavite. Nasa silangan nito ang Laguna, nasa timog nito ang lalawigan ng Batangas. Nasa kanluran nito ang kanlurang dagat ng Pilipinas o yung West Philippine Sea.
So tatandaan no, yung lokasyon niya no, nasa timog daw ng Laguna ang nasa timog ng Cavite yung Batangas, nasa silangan naman ng Cavite yung Laguna. Ang kanluran naman ng Cavite ay West Philippine Sea. Okay. Next naman is yung Laguna. Sa Laguna, ang kabisera nito ay o ang pangunahing lungsod nito ay ang Santa Cruz, no? Ano-ano yung mga lalawigan na kapaligid dito? Sa Ilaga, ang Laguna ay ang matatagpuan sa Ilaga ng Laguna ay ang probinsya ng Rizal. Sa bandang silangan naman ng Laguna, matatagpuan ang probinsya ng Quezon, habang sa bandang kanluran ng Laguna, matatagpuan ang probinsya ng Cavite. Nasa timog naman ng Laguna, ang probinsya ng Batangas. Tatandaan natin yung mga lokasyon na yan, mahalaga yan. Ulitin natin, nasa Ilaga ng Laguna ang probinsya ng Rizal, nasa silangan ng Laguna ang probinsya ng Quezon, nasa kanluran ng Laguna yung probinsya ng Cavite, at nasa timog ng Laguna yung probinsya ng Batangas. Batangas naman. Batangas ay nasa timog kanlurang bahagi ng Luzon. No? Ang lungsod ng Batangas, ang kabisera ng Batangas. No? Ito ay nakapaligid. Ito ang mga bayan na nakapaligid sa Batangas. Unahin ko muna ito mga bata. Nasa timog kanluran daw ng Luzon ang Batangas. Yung pangunahing city nito o yung kabisera nito ay ang Batangas City. Ito naman yung mga probinsya na nakapaligid sa Batangas. Nasa hilaga ng Batangas ang Cavite at Laguna. Siyempre, pati na rin yung Rizal. Nasa timog naman ng Batangas ang Mindoro. Nasa silangan nito ang Quezon. At ang nasa kanluran nito ay ang West Philippine Sea o kanlurang dagat ng Pilipinas. Next naman ay ang Rizal. Actually, ang Rizal ay 16 na kilometro ang layo sa silangang bahagi ng Metro Manila. So, ibig sabihin, napakalapit lang talaga natin sa Metro Manila. Ang pangalan nito ay hango sa pangalan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Okay, suriin naman natin yung lokasyon ng Rizal. Sa ilaga ng Rizal mo makikita yung probinsya ng Laguna. Nasa silangan naman yung Quezon. Nasa timog naman ng Rizal yung Laguna. At nasa kanluran natin yung Metro Manila. So, yung Marikina kasi mga bata, which is napakalapit. Ito yung pinakamalapit sa Rizalino. Yung Marikina po ay part na yan ng NCR o National Capital Region. O bahagi na yan ng Kamaynilaan. So, talagang napakalapit lang natin. At katulad naman ng Rizal, hinango rin ang pangalan ng Quezon sa isang kilalang Pilipino, ang dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Alam mo bang ikawalo sa pinakamalaking lalawigan sa bansa ang Quezon? Ngayon alam na natin, no? Pangwalo sa pinakamalalaking lalawigan ang Quezon. Nasa ilaga ng Quezon ang Aurora. Nasa silangan naman ito yung Camarines Norte. Habang nasa timog naman yung dagat ng Sibuyan at nasa kanluran yung Bulacan at yung Rizal. So yun yung mga makikita natin sa nakatabi ng probinsya ng Quezon. Kaya sa Quezon mga bata, maraming bulubundukin dahil sa gawa ng probinsya ng Aurora ay isa ring bulubundukin. At meron din siya mga dagat dahil
nasa bandang timog nga niya yung dagat ng Sibuyan. Marami din ditong mga nyug dahil sa Camarines Norte ay marami rin taniman ng nyug. At the same time, mayroon din silang access malapit sa Manila dahil dito sila dadaan sa Bulacan at Rizal. Okay, gawain pagkatuto bilang 1. No? Pakisagot nga yung katanungan na ito. Paano nagkakapare-pareho o nagkakaiba ang mga katangian ng lalawigan ng ating rehiyon? Okay, yung sagot nyo dyan ay pakisulat sa inyong mga notebook. Okay po. Yan. Okay, balik tayo sa talakayan. Ano? Alam nyo ba na ang Rehiyon 4A o Calabarzon ay matatagpuan sa gawing timog ng Metro Manila? Isa ito sa pinakamaunlad na rehiyon sa ngayon. Ito ay sagana sa mga produktong pang-agraryo o ibig sabihin yung mga may kinalaman sa paghahayupan at paghahalaman, pati na rin sa pangingisda at pangdagat. No? At dala marahil ng malawak na lupain para sa sakahan at mahabang baybayin. Ang malawak na bahagi ng rehiyon ay bulubundukin, lalo na sa mga lalawigan ng Rizal at Quezon, ilang bahagi ng Cavite, Laguna at Batangas. So yun nga, pinagpala yung ating rehiyon, Rehiyon 4A, sapagkat isa ito sa pinakamaunlad na rehiyon sa ngayon. At ang mga dahilan nito ay sagana nga yung ating rehiyon sa mga produktong pang-agraryo. Yung sa atin nanggagaling yung supply ng mga baboy, baka at manok sa palengke, no? Pati yung mga gulay at bigas din naman. Meron din tayong mga taniman. Pati na din yung mga tahong o kaya yung mga nauhuli sa dagat, no? Dahil nga malawak yung lupain ng Region 4A mga bata para gawing taniman. At the same time, mahaba din yung dagat o yung baybayin na nakadikit dito sa ating Region 4A. So dahil dito, nagkakaroon tayo ng maraming mga iba't ibang produkto mula sa iba't ibang likas na yaman. Okay, makikita sa buong kahabaan ng malaking bahagi ng bundok ng Sierra Madre. Okay, ulitin natin na makikita sa buong kahabaan ng Quezon ang malaking bahagi ng bundok ng Sierra Madre. Umaabot ito hanggang sa lalawigan ng Rizal at Laguna. May mataas na bahagi din ng lalawigan ng Cavite at Batangas, ngunit ang kalakhan nito ay Kapatagan. So yun. Pagdating naman sa usapin ng mga bulubundukin, no, nasa atin yung pinakamahabang bulubundukin, no, kadugtong tayo doon. Kung tawagin nga yun ay ang bulubundukin ng Sierra Madre. No. Sa part natin, umaabot ito mula sa lalawigan ng Rizal hanggang Laguna. Kahit naman hindi part ng Sierra Madre, may mga bundok din o may mga mataas na bahagi din ang lalawigan ng Cavite at Batangas. No. Isa na nga dito yung Tagaytay at saka yung Taal. Diba? Actually, magkadikit lang naman yun. Ayan. Pero majority o karamihan ng lupain dito ay Kapatagan. Okay, gawain pagkatuto naman bilang number 2. No? O ikalawang gawain pagkatuto. Gamit ang mapa na pinakita ko kanina, balikan nyo na lang yung mapa siguro mamaya, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot, syempre, sa inyong mga notebook. Number 1, kung ang Cavite ay nasa timog kanluran ng Rizal, anong lalawigan naman ang nasa kanluran ng Rizal? Alam na natin yan. Ulitin ko kung ang Cavite ay nasa timog kanluran ng Rizal, anong lalawigan naman ang nasa kanluran ng Rizal?
Number 2, anong lalawigan ang nasa timog ng Batangas? Yun. Hindi na yan part ng Region 4A, ano? Nasa ano na yan, Region 4B. Anong lalawigan daw yung nasa timog ng Batangas? Number 3 naman, kung ang Metro Manila ay nasa hilaga ng Cavite, anong lalawigan naman ang nasa hilaga ng Metro Manila? Yun. O alam natin yun, nagsisimula yan sa letter B. Yan. Number 4, anong lalawigan ang nasa silangan ng Quezon? Ulitin ko, anong lalawigan ang nasa silangan ng Quezon? Number 5, anong lalawigan naman ang nasa hilagang kanluran ng Cavite? Ano daw lalawigan yung nasa hilagang kanluran ng Cavite? Pwede nyo balikan yung mapa na nilagay ko doon kanina mga bata. Yan. Gawain pagkatuto bilang 4 o ika-4 na gawain pagkatuto. No? Tignan yung mapa ng sariling rayon. Balikan nyo uli yung mapa. No? Gamit ang kaalaman sa mga nagdaang aralin, ilarawan ang mga lalawigan sa sariling rayon sa pamamagitan ng pagsusulat ng 5 pangungusap tungkol dito. Maaaring paghahambingin ang 2 o higit pang mga lalawigan sa rayon. No, isusulat niyo uli yung mga sagot niya sa notebook. Mga bata, ang ibig sabihin nito, ilalarawan, no, sa pamamagitan ng pagsusulat ng 5 pangungusap, no, yung lalawigan ng Cavite, no, tapos 5 pangungusap ulit na naglalarawan sa probinsya ng Batangas, 5 pangungusap ulit na naglalarawan sa lalawigan ng Laguna, 5 pangungusap ulit na naglalarawan sa lalawigan ng Rizal, at panghuli, 5 pangungusap ulit na naglalarawan sa lalawigan ng Quezon. So medyo marami yan, ano? Pakisagot yan sa inyong mga ano. Okay, gawain pagkatuto bilang 5. Sagutin ang bawat tanong. Sumulat ng 2 pangungusap sa bawat tanong. Isulat din ang sagot sa sagutang papel. Number 1. Paano mo maipagmamalaki ang katangiang pisikal ng iyong lalawigan? Number 2. Paano mo mapapangalagaan ang pisikal na katangian ng lalawigan? Una, paano mo may pagmamalaki ang katangiang pisikal ng ating lalawigan? Pangalawa, paano mo mapapangalagaan ang katangiang pisikal ng iyong lalawigan? Para naman sa gawain pagkatuto bilang 6, buuin ang pangungusap. Isulat ito sa inyong notebook. Nasiyahan ako sa lokasyon ng aming lugar dahil sa, bahala na kayong magdugtong kung anong kasunod na, dapat kong pag-aralan ang aming lalawigan, o dapat kong pag-aralan ang blank sa aming lalawigan dahil sa blank. No? Ano kaya yung dapat nating pag-aralan? Sasagutan ko na yan. No? Dapat natin pag-aralan ang likas na yaman sa ating lalawigan dahil sa ano? Yan, yun na lang yung sasagutan niya. Gawaing pagkatuto bilang number 7. Batay sa mapa ng rayon, piliin ang angkop na paglalarawan ng pisikal na katangian ng mga lalawigan at rayon. O eto, isusulat lang natin yung letter ng tamang sagot sa ating notebook. Aling 2 lalawigan sa rayon ang napapaligiran ng bundok? Yung number 1. No? A. Cavite, B. Batangas, C. Laguna, D. Quezon. Aling lalawigan daw ay napapaligiran ng bundok? No? Cavite ba, Batangas ba, Laguna, or Quezon? Number 2, dumadayo ang mga turista sa Tagaytay sapagkat napakalamig ng panahon dito, kahit tag-init. Aling pisikal na katangian ng alin dito ang pisikal na katangian ng Tagaytay?
Letter A, ito ay isang tangway. Letter B, ito ay kapatagan. Letter C, ito ay burol. O letter D, ito ay bundok. Para sa kadugtong ng mga tanong, mga bata, ito na. Kung mula Mindoro papuntang Batangas sa isang barko, ang daan mula sa Mindoro papuntang Batangas sa isang barko sapagkat letter A, ilog ang dadaanan papunta doon. Letter B, lawa ang dadaanan papunta doon. Letter C, dagat ang dadaanan papunta doon. O letter D, talon ang dadaanan papunta doon. Number 4, alin sa mga lalawigan ang hindi tabing dagat? A, Cavite. B, Quezon. C, Laguna. O letter D, Batangas. Para sa tanong number 5, ano ang kabuuang pisikal na katangian ng lalawigan ng Quezon? A, kapatagan. B, katubigan. C, kabundukan. O letter D, tangway. At sa panghuli nating gawain, mga bata, no, iguhit ang likas na yaman na makikita na malapit sa inyong tahanan o inyong lugar. Ano-ano ba yan? Ano-ano ba yung mga produkto natin dito sa ating bayan? Yun lang iguhit. At dito nagtatapos, mga bata, ang ating leksyon sa Araling Panglipunan. Sana ay marami kayong natutunan at sana yung mga natutunan natin ito ay magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hanggang dito na lamang, mga bata. Salamat sa inyong pakikinig at mabuhay.